sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 11 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Martes sa 19 na sa buwan ng Mayo, taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Piso, bigong makabawi mula sa record low na palitan laban sa dolyar. National Bureau of Investigation may lead na sa pinagtataguan ni Senator Bato de la Rosa. Panawagan na imbisigahan ng rotational brownouts lumalakas sa Kamara. 80 sa 121 flood control projects sa 1st District ng Davao pinaiimbestigahan sa Ombudsman. Bilang ng mga testigo ng prosecution sa paglilitis ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, aabot ng 20 hanggang 30. NBI pinayagan ng hukuman na magkaroon ng access sa gadgets ni Pangulong ni PGMA founder Franco Mabanta. SRP na 53 pesos kada kilo ng bigas itinakda na ng DA. At suspect sa nag-viral na pananakit sa 3 taong gulang na bata sa Taguig, arestado. Samantala, bago sa ating mga detalye, meron muna tayong Flash Report. Flash Report! Dalawang district engineer ng DPWH car sinibak sa pwesto dahil sa kapabayaan sa road safety. Wala kay Manila girl Tina Nolasco. Tina! Yes, Henry, sibak sa pwesto o sinibak sa pwesto ni Public Works Secretary Vince Dizon, sina District Engineer Isagani Caime at Engineer 3 Marjorie Banao ng DPWH Cordillera Administrative Region o CAR dahil sa kawalan ng sapat na road safety signages at traffic control device tulad ng concrete barrier sa nakatiwangwang na gumuhing bahagi ng kalsada sa Becca La Trindad, Benguet na ikinasawi ng isang siklista matapos mahulog sa bangin. Sa order of relief from duty na pirmado ni Secretary Dizon, effective immediately ang pagkakasibak sa pwesto ng dalawang district engineer. Ito si RH9 Tino Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Tina Nolasco. Ngayon sa detalye ng mga balita. Naninindigan ng National Bureau of Investigation na hindi under attack at under siege ang Senado nung nakaraang magkaroon ng barilan sa loob ng kanilang gusali. Ginawa ni NBI Director Melvin Matibag ang pahayag nung idiin ni ESPO Senate President Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado. Sabi ni Matibag, tungkulin ng NBI na tiyakin ang seguridad sa paligid ng GSIS dahil ito ay request mula sa General Manager na si Rick Veloso. Aniya, hindi sila maaaring tumanggi dahil sila ay isang law enforcement agency. Samantala may hawak ng impormasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa halos isang linggo matapos ang nangyaring gulo at pag-alis nito sa Senado. Kinumpirma ito ni NBI Director Melvin Matibag sa isang news forum ngayong araw, subalit tumanggi muna siyang magbigay ng karagdagang detalye upang hindi mabulilyaso ang kanilang operasyon at investigasyon. Ayon kay Matibag, kung mayroon mang individual na nakakaalam sa eksaktong lokasyon ng senador ngayon, ito ay walang iba kundi ang kasamahan nitong si Senador Robin Padilla. Kasabay nito muling iginiit ng NBI Chief na hindi under attack o inatake ang Senado nang mangyari ang putukan noong gabi ng May 13.
Samantala, dapat unang suspindihin sa Senate President Alan Peter Cayetano kung command of responsibility ang magiging batayan. Ito naman ang diretsang sagot ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng pila ni Cayetano na dapat siyang suspindihin. Narito si Matibag. Okay. Una-una po, hindi naman ako doon na nagpaputok ng baril. Siguro yung sinasabi, because I'm the head of the NBI, kaya dapat suspindihin ako dahil command responsibility ko yung mga tao. Tama po ba? Eh kung ganun po yung magiging basehan, unang-unang suspindihin dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Then command responsibility niya si Sergeant at Arms. At in fact, inaamin ni Sergeant at Arms, sila nag-uusap doon sa mga pangyayari. So ako naman po, I'm willing to face any investigation. Kung ano man po, if I will be found na may kasalanan, I'm willing to serve kung ano man penalty na gagawin po natin. I think alam ni Ma'am Ichi yan sa tagal niyang kasama. Samantalang hindi iisang tabi ng National Bureau of Investigation ang posibilidad na ginamit na escape route o daanan sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang katabing gusali na GSIS. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, bagamat hindi pa ito kumpirmado, madali umano itong gawin. Mayroon kasi anyang 7 entry points o lagusan mula sa Senado patungo sa karugtong nitong GSIS building bukod pa sa mismong gate. Pero ipinauubaya na ni Matibag sa mga nag-iimbestiga kung may ganito ngang naging plano ang kampo ni De La Rosa. Una nang lumabas ang report na nagkaroon pa umano ng rehearsal para sa pagtakas ng ICC wanted senator. 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Bigong makabawi ang piso laban sa dolyar sa pagsasara ng palitan ngayong araw. Bagamat hindi sumadyad, nananatili naman sa 61.75 ang exchange rate kada dolyar tulad ng naging palitan kahapon. Dahil dito, nakatala pa rin sa nabanggit na halaga ang record low, ang pinakamahinang palitan ng piso laban sa dolyar sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa Banker Association of the Philippines, bahagya lamang nakaporma ang local currency sa kalagitnaan ng trading na 61.55. Binweltahan ng National Bureau of Investigation ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi umano matitibag ng ahensya ang Senado. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, wala silang balak na tibagin ang mataas na kupulungan at nilinaw na ang isyu ay hindi tungkol sa kay Cayetano kundi sa liderato ng Senado at sa sistema ng hustisya. Sabi pa ni Matibag, nais lamang ng NBI na ipatupad ang batas habang nananatiling kanilang respeto sa Senado bilang isang institusyon. Tiniyak din ng opisyal na may pagtulungan ng NBI sa hiwalay na investigasyon ng CIDG, DOJ at Ombudsman upang lumabas ang katotohanan sa naganap na pamamaril sa Senado. Gate ni Matibag, bukas sa transparent ng kanilang ahensya at handang sumagot ang kanyang mga ahente sa mga tanong ng mga nag-iimbestiga. 18 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, muling isinailalim sa yellow alert ng Visayas Grid o isa sa ilalim mamayang alas 3 o ngayong alas 3 ng hapon. Simula kanina pong alas 3 ito ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa Department of Energy, ito dahil sa mas mataas na demand kumpara sa supply ng kuryente na mayroon namang 2,691 megawatts na available capacity ang grid habang pumapalo sa 2,594 ang demand. Nakikipag-ugnayan ng ahensya sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, National Grid Corporation of the Philippines at Energy Regulatory Commission. Itinuturing ni Senator Rodante Marcoleta na mas hudas pa kay Judas ang sino mang kakala sa kasalukuyang mayorya ng Senado. Kasunod ito ng mga balitang may mga kasamahan sila na 13 miyembro ng mayorya na kinakausap na bumaliktad at bawiin ang suporta kay Senate President Alan Peter Cayetano. Paliwanag ng senador na hindi dapat baliwalain ang kanilang mga kasamahan sa mayorya na bigla ang babaliktad ang pagsasakripisyo ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang sarili at kaligtasan para lamang makaboto bilang pang-13 para kay Cayetano noong nakaraang Lunes. Nilinaw naman ni Marcoleta na hindi nila kaalyado si Senator Juan Miguel Mig Zubiri na mas pinili na mapasama sa grupo ni na dating Speaker Senate President Vicente Tito Soto III sa minorya. Una nito ay may mga reports na may mga senador na kasama pa sa ngayon sa bagong mayorya ang pilit na kinakausap upang kumalas kay SP Cayetano at sumama sa panig ni na Soto.
Soto. Sa ngayon ay 12 na lang ang nasa panig ni na SP Cayetano matapos tumakas at muling magtago si Senator Bato habang solido ang 11 mga senador na kakampi ni na Senator Soto, Lacson at Subiri. Pakinggan at panuurin po natin si Senator Rodante Marcoleta. Kaya mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. So, nakonsensya si Senator Mix kaya Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Tama na po, okay naman. Teka, ano? Sige, ano? Hindi, sabi kanina po ni Senator Mix yun na parang nakonsensya siya, hindi na sa'yo nangyari. Hindi, wala kami pag-uusap ng gano'n. Huwag na kayong magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo si Senator Mix. Okay? 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Abot sa 20 hanggang 30 testigo ang planong humarap ng personal o iharap ng personal ng prosecution sa paglilitis ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa taga-usig, ang bilang ay mula sa kabuang 60 hanggang 70 witnesses na hawak ng kanilang panig. Ipinaalam ng prosecution sa ICC trial chamber o na libu-libong items ang ebidensyang isusumite din sa oras na mag-umpisa ng paglilitis. Samantala ay minungkahi naman ng taga-usig na sisimula na ang trial proper sa November 30. Gayon pa man, tinutulan ng depensa ang pagtatakda ng petsa dahil kailangan muna umanong matukoy kung may kakayahan pa ang dating Pangulong sumalang sa paglilitis dahil sa usapin ng kanyang kalusugan. Nabuwisit na ang maraming kongresista sa dinaranas na rotational brownouts dahil sa kakapusan ng power supply. Bunsod nito, nakiisa na ang murang kuryente party list na imbestigahan ang rotational brownout sa bansa kung saan hindi rin nakaligtas ang Kamara sa power interruptions. Ayon kay Representative Arthur Yap, naputol at naantala ang deliberasyon. Malinaw umano na palpak ang serbisyo sa kuryente. Saan pa ni Yap, kung ang Kamara ay hindi exempted sa brownout, paano pa kaya ang mga ordinaryong mamamayan, serbisyo at negosyo? Dahil dito pinuna ng mambabatas ang Electric Power Industry Reform o EPIRA na 25 taon nang naging batas pero tila panaginip lamang anya ang mga pangako nito. Dagdag pa ni Yap, ang Pilipinas ang isa sa mga bansa sa Asia na may pinakamataas na singil sa kuryente pero manipis ang reserba kaya naka-red and yellow alert dahilan na para maantala ang supply ng kuryente. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Babalik kami sa iba pang mga balita. Kami ang inyong tagapag-ulat. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Marami po tayong sinusubaybayang malalaking balita ngayong araw na ito. Isa na riyan po yung press conference na isinagawa po ng PNP at DILG na tinutukan po ni RH number 14. Leth Narciso, at nasa linya na natin si Leth. Leth, magandang hapon. Ano ang mga napag-usapan at napagdiskusyonan sa presscon? Henry, walang nangyaring pag-atake sa Senado. Iyan ang deklarasyon ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos ng isinagawang investigasyon sa nakalipas na 6 na araw kaugnay ng nangyaring tutukan sa Senado noong nakaraang Miyerkules. Sa press briefing sa Malacanang, tinawag ni PNP Chief Jose Melencio Nortates ang pangyayari na gun-related incident at hindi shootout. Ipremisinta ni Remulla at Nortates ang kumpletong timeline ng pangyayari kasamang ebidensya gaya ng CCTV. Makikita sa CCTV footage na si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ang unang nagpaputok ng baril nang makumpirma na may NBI agents sa GSIS building. Nangyari ang putukan ng mamatay ang ilaw sa Senado at tanging emergency lights ang gumagana. Binanggit rin ni Remulla na alam ng Senado na magkakaroon ng pagpapatibay ng mga pinto sa GSIS. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Secretary Remulla. Unang-una po, gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagilap po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Unang-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Nakita
Nakita rin sa CCTV footage ang kulay puting sasakyan na may plakang BAV 1225 na napag-alamang nakarehistro kay Senator Robin Padilla. Ang pinaniniwala ang sinakyan ni Senator Bato de la Rosa palabas ng Senado bandang 2:30 ng madaling araw noong Huwebes. Isinumite na ng PNP ang resulta ng investigasyon nito sa Department of Justice na bumuo naman ng panel of prosecutors para pag-aralan at timbangin ang mga ebidensya para sa kaukulang mga kaso. Binanggit ni Justice Secretary Frederick Vida na kaninang tanghali ay nakapagsumite na rin ng kanilang report ang National Bureau of Investigation. Ito si Lep Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso. So yan po ang lumabas sa press conference, partner, na ayon sa investigasyon based from what DILG Secretary John B. Cremulya says, walang pag-atake na naganap sa Senado at yun daw kung puting ban na umano ay pag-aari ni Senator Robin Padilla ay siyang di umano ay doon sumakay din si Senator Ronald Bato de la Rosa. And tayo ho'y mag-aantay ng panig ng dalawang senador na yan o ng Senado, lalo na po from our Senate President and of course yun hong sinuspending Senate Sergeant at Arms na si retired General. Yun din yung gusto ko sana ring maklaro, yung kanyang side kasi si dating Senate Sergeant at Arms sa Plaza, sabi niya ay warning shots yung pagbaril na pagbaril nila. Pero alam naman natin na nakita natin sa mga footages ng mga media na nagko-cover doon, nagulat sila, nagulantang, pakiramdam nila sila ay ninervyos. So ibig sabihin ay may threat, nakaramdam sila ng threat at may mga damages, di ba, partner? Sa kung saan mang itinutok yung di umano'y warning shot. So dapat isa rin yan sa mga malinaw sa investigasyon. I think what they missed is a prior coordination between agencies. Kasi kung sa pulso simula ay nagkaroon sila ng maayos na koordinasyon That's sa isa't between isa. NBI, di ba? Alam niyo kahit siya ang ahensya ng gobyerno, mapa-personal man o mapa-ahensya man, yung coordination between agencies and between authorities is pretty much important. Kaya lagi nating sinasabi, wala ba kayong Viber? Balansyado! O baka naman... Wala ba kayong group chat? Wala ba kayong CG? Ano yun? CG? GC pala. Baliktad? Group chat. Ay nako, teka muna. Ang ka-chat muna natin ngayon, dito tayo sa malapit at ito'y talaga ito ang dapat nating pinag-uusapan at ito ang dapat na narinig ng tao sapagkat ito po'y kakawing ng issue ng bituka. Si Assistant Secretary Arnel de Mesa, Yusek na ba ang sabi mo sa akin? Tawagin ko na nga Yusek ito. Yusek Arnel. Promote na natin. Department of Agriculture, Yusek. Magandang hapon. Hello po, sir. Hi, Ka Henry and Karen. Partner Karen. Yes, hello po. Asik lang. Kasi, Secretary Laurel, baka naman yung A, pwede mo nang palitan ng U. Napakasipag naman itong mamang ito. Si Asik Arnel, nakasama natin sa Masaganang Pinas noong nakaraang Sabado. I know. Alas 10:30 hanggang alas 11:30. At maganda yung mga pinag-usapan natin, no, Asik, ang daming mga good news galing sa kagawaran. You'll never go wrong with this guy. Ito, magaling talaga ito, tsaka masipag naman ito. Pero, tika muna, Asik, aabalahin namin kayo. Kasi yung SRP ng 53 pesos kada kilo ng lokal na bigas. When you say lokal na bigas, ito yung ani ng magsasaka, binili sa iba't ibang probinsya. So, hindi ho kasama yung imported na bigas. At when we say lokal na bigas, kahit anong variety po niyan, kasi may sinandoming, ano pa ba yung may kung ano-ano pa mga variety, basta local ani, 53 na yan, kahit anong variety yan. Tama ba, Asek? Imay-imay natin, Ka Henry.
Una, yung doon sa atin sa locally imported, meron tayong pinapairal by virtue of Executive Order number 118, yung price cap for 5% imported na bigas. Ito ay implement din nationwide for a brief period na 30 days lamang. Ngayon, ito namang sa sa local rice ay para rin ito sa 5% broken rice na parang the same category, at ito ay 53 pesos naman. At ang implementation natin dito ay para sa suggested retail price. So ibig sabihin, yung price cap kasi mandatory yun. Itong suggested retail price, hindi ito price ceiling. Guide lang ito para sa ating mga consumers, para itong ating locally produced rice ay cap at 53 pesos. Teka muna, Ashek. Paki-explica lang, partner. Ano ba ang pagkakaiba ng price cap at selling price? Yung price cap, yan talaga yung maximum na presyo ng 5% imported na bigas na dapat makita sa palengke. Again, marami kasi tayong classification ng bigas eh. Itong 5% broken, yan yung premium natin, Henry, Karen. Yung ibang classification is well-milled. Normally, nasa 25% broken yan, kagaya ng regular milled. Nagbabago kasi yung bran streak na natitira, yung parang hindi siya purong puti, may natitira pa. So, yan yung iba-ibang classification ng bigas sa ating mga pamilya. Generally speaking. Teka, bago ko lang kayo ibigay kay Karen. So, yung price cap na 53, kumbaga, hindi na pwedeng lumagpas doon ang mga maninindahan natin. Yes. Kung ang tindi nila ay broken rice. Bakit broken heart? Ay pasensya na sila kung mabubroken heart sila kung gusto nilang tumubo ng malaki. But ang sagad na presyo ay hanggang 53 lamang. Ulitin ko like Henry doon sa price cap ng imported, sagad yung 50 pesos. 50, okay. Dito doon sa imported yon. Dito sa local rice, yung 53 is suggested retail price. So hindi to price ceiling. It is only a guide. At saka pag sa SRP, meron pa yung 10% na tinatawag na pwedeng mas mataas doon sa 53. So times 10%, so 5 pesos. So merong mga ganung patakaran kasi under the Price Act. Ano ho kaya ang Ano kaya ang advantage no? Ano ang dulot na buti nun sa tao? Again, this is a guide na para alam nung ating mga mamimili na pag bibili sila ng imported, 50 pesos ang maximum. Pag local, 53 kasi nagbibigay tayo ng additional premium para doon sa pinoproduce ng ating mga magsasaka. Okay. Para tangkilikin din yung pinoproduce yung local. Pero Asek Arnel sir, yung nabanggit nyo na mas gugustuhin natin na mas tangkilikin yung ating lokal na produkto po, paano kung meron po tayong nakita na iba po na nag-aabuso, ika nga, hindi po sumunod doon sa price cap at sa SRP po sa SRP naintindihan natin na merong konting allowances po yan, pwedeng mas mataas ng konti, pwedeng mas mababa, pero what is the excessive at pwede po bang i-report po ito like sa Department of Agriculture o sa DTI, pwede po ba yon pag meron nakita po tayong excessive po, sobrang mahal? Karen, pagdating dito sa imported, mas mahigpit tayo dahil meron kasing kautusan yan yung Executive Order 118 na nagbibigay ng mga provisions lalo na doon sa
kung ano yung mga dapat gawin, mga kaparusahan. Kasi meron tayong dalawang batas na pinagbabasihan dyan. Una, yung Price Act. Pangalawa, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Law na nagtatakda ng mga provisions pagdating sa profiteering. Kasi papasok yan sa profiteering pag nakita natin na merong mas mataas doon sa itinatakda. At ito naman ay pansamantala lamang again for a brief period of time, 30 days. At nire-review yan every 15 days para makita. Kasi nga, base doon sa konsultasyon at pag-aaral doon sa mga imported na bigas, kasi alam naman natin yung presyo sa international market, yung freight, at saka yung dollar exchange rate, ang bagsak dito sa atin, yung landed cost, nasa mga 37 hanggang 38. Kung patungan niya ng 10 piso, ibig sabihin within the reasonable tubo pa rin. Price na hanggang 50 pesos, tutubo pa rin sila. Hindi nalugi. So may allowance pa konti. Yung nakikita natin sa palengke, actually, Henry, Karen, yung premium imported rice ay nasa 50 hanggang 62. Bumaba na siya ng 3 piso, dati 65, yung pinakamataas. Nung magkaroon ng declaration ng EO 118. So may epekto na siya. So ibig sabihin, may nakikita tayo na 50 pesos naman sa palengke. Hindi nga lang ganun kadami. Pero, Ashek, papaano sa side ng mamimili niya malalaman na yung kaharap niyang bigas ay imported na hanggang 50 pesos lang at yung kaharap niyang isa ay local? Ini-impose ba doon sa batas na yan o sa executive order na yan na lagyan ninyo ng na label na imported ito o ito naman ay lokal? Yan yung konting challenge sa atin ngayon, Henry, dahil nung nagkaroon ng rice tarification law, supposed to be dati function niya ng NFA para siguraduhin yung compliance dun sa labeling sa palengke. So dapat ay magiging matapat yung ating mga retailers na itong kanilang tinitinda ay imported o local. Isa yan sa mga patuloy na challenges natin, kaya talagang nakikiusap tayo na ipasa yung amyenda sa rice tarification law para magkaroon ng iba o maibalik yung dating kapangyarihan sa regulatory ng NFA. Kasi Asik Kwan with all due respect, di naman lahat, pero maaari rin po at yung binabanggit nga po ng partner ko na si Karen na may mga abuso, may mga mananamantala at di naman maiiwasan yan. Lalo na ho doon sa mga medyo malalayo na lugar, ang palengke ay looban, talipapa, pero maraming nagtitinda ng bigas. Medyo mahirap ho sigurong ma-monitor sapagkat we understand you don't have enough man to deputize. Pero hindi kaya pwede ho, Shek, sapagkat ito nga ako, binabanggit naman natin na talagang ito'y issue ng Sikmura. Maybe we can coordinate with the DILGs, if I may lang, and then the DILG ask their barangay officials, deputize their tanod, deputize whoever na pwede nila ma-deputize para ma-augment lang na kahit hindi araw-araw, kahit hindi miya't-miya, at least mayroon sabi nga sa atin, Asik sa Tagalog, may papasiyo doon sa palengke para lang kahit picture lang na ma-send sa inyo at na malaman ng tao na, oy, teka muna, ito'y parang nang umaabuso itong tindahang ito, Asik. Tama yun ka, Henry. In fact, doon sa EO 118 ay kasama sa inuutusan ng DILG at yung ating kapulisan to coordinate with our department para sa effective implementation nga nitong ating price cap. Doon naman sa suggested retail price ay katuwang natin palagi dyan ng DTI at ang mga lokal na pamahalaan sa implementation. And then maybe the market administrator na rin. Pero alam nyo, Ashek, subagay ngayon naman mabilis na partner sapagkat yung ating mga mamimili, hindi naman bawal na picturean yung mga kunyari magse-selfie ka lang katabi ng sako, Ashek, ha? Undercover, no? May social media page ba na po pwedeng doon ma-send, doon maipadala ka agad yung sumbong?
Meron na tayong i-share ko later on ka Henry, Karen, yung mga Facebook account, social media pages ng DA kung saan pwedeng mag-lodge ng mga anumang complaints Reklamo. or suggestions para rito sa programa natin. Sige po, just to manage the expectation kasi tsak ho na hahanapin po ito sa palengke, itong price cap na ito. At maaari pong maging mitya po ito ng sandamakmak na reklamo na baka ang masisiig kayo o ang ibang ahensya ng gobyerno na hindi naman nangyayari yung mga sinasabi. So, sayang naman yung yung ganda ng intensyon nitong bagay na ito. Tamahin ka, Henry. Kasama na rito yung patuloy na pag-ikot ng team ng DA. Kanina mismo ay nag-ikot si Secretary sa San Juan kasama si Asek Bebang at saka yung ibang mga taga DTI at saka ating DILG. At yung mga regions, pinapaikot din sila dun sa mga nasasakupan nila ng mga problema. Teka pala, ang DTI kasi hindi naman nasakop ng DTI ang agri-products, tama ano? Ang delineation natin, basta raw products pa, sa DA yan, pag meron ng processing. DTI sa na. DTI na punto na. Kaya ito hindi pa sakop pa. Pero yung every Saturday sa programa namin, lagi namin ina-announce pala ni ASEC, may mga bentahan naman ng mas mura pang bigas. Yung benteng bigas, sama ba ASEC? So, pero hindi pa po... Tuloy-tuloy yan. Yes, tuloy-tuloy. Pero napapansin ko po na every week ay nadadagdagan yung mga, kumbaga, mga areas o yung mga pwedeng puntahan kung saan nagbebenta nito. So, ilan na po ba tayo para naman malaman ng mga kababayan natin? Luzon, Visayas at Mindanao po ba pinag-uusapan natin o dito lang po muna yan sa NCR? Sa buong bansa, yung ating kadiwa ay more than 600 na. Target natin ay maka 1,000 tayo na kasama rito sa programa natin ng kadiwa. At yun nga, patuloy na dumadami yan at patuloy natin na i-announce yung mga bagong lokasyon kung saan nagkakaroon ng mga kadiwa outlet. Yun lang by schedule nga lang. So, kailangan alamin. Oo. Ano pala ho? And kung saan. Oo. Oo. Ano pala ang provision dun sa AEO ng penalty sa lalabag? Ano yun? Doon sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Law at saka sa Price Act, mas mabigat doon sa Anti-Agricultural Economic Sabotage, hanggang 10 million yun kung mapapatunayan talaga doon sa profiteering. At pwedeng basta may batas pag nilabag mo, pwede ka talagang may kulong pa yan. May kulong. So matatanggalan pa sila ng ng ano ba to? Permit to to operate a business. Kasama yun. Kasama yun. Sa sanction. Anyway, sige, Asek, salamat po na marami for picking up our call. Thank you so much. Thank you po, Asek. See you sa Saturday, Asek, sa Masaganang Pinas. Yes. Maraming salamat ka, Henry and Karen. Thank you. See you. See you po. Asek soon to be Yusek Arnel Dimes. Ng department. Siguro lang, partner, talaga namang sa panahong ito ngayon kasi ho ang pagdamay at pagmamalasakit sa kapwa lalo pagdating ho sa bigas. Sana ito'y maging bukal na lang sa puso ng lahat ng mga maninindahan. Sapagkat talaga namang mahirap i-monitor ng gobyerno yan, lalo ng DA. Ang mga polis, hindi rin naman pwedeng yan na lang ang tututukan. Ang mga barangay tanod na nabanggit ko, maaari kaya nga, sabi ko, partner, paminsan-minsan hindi rin pwede. Ang daming ibang mga petty crimes na kanilang inaasikaso And that's their priority. So yung mga magtitinda, yung mga retailer, yung mga, alam ho namin, mahirap ang buhay. Pero yung landed cost na hanggang 37, 35 pesos at kung papatong mo ng 10, 5 piso, hindi na masama yun, partner Kumbaga, kumita ka na doon Tandaan ninyo, ang negosyong tumutulong sa tao na siya ninyong pangunahing motibo, lalo pong gumaganda at tumutubo ang inyo pong business na ganyan. Pero kasi marami na tayong nakilala, partner, na sobrang laki ng patong, sobrang taas ng presyo, hindi tumagal, partner
Hindi tumagal. Hindi siguro, unang-una, hindi. Alam mo naman yung word of mouth recommendation. Pagka sinabi nung kapitbahay, man, ako, wag kang bibili sa tinamaan ng kulog na yan, ate. Ang presyo niya Kumbaga, na... sira ng kredibilidad mo. Oo. Sa dami ba naman na magtitinda, partner? Oo. And dali naman lumipat. Marami kang kompetensya, tandaan mo yan. Pero kapag ikaw ay halos talagang alam ng tao na punong-puno ng malasakit yung negosyo mo at sinabi mo na hindi na baling tayo'y kumita ng kakaunti pero marami naman tayong suki. 'Di ba? Yan ang yan ang prinsipyo ng mga kaibigan nating Chinese. 'Di ba? Kita konti, dami suki. Ay kita mo naman, partner. Minsan bagsakan talaga yung presyo. Pero ang bumibili mas marami at bulto-bulto silang bumili. Ganun. Bawi mo rin yung partner. Bawi rin. Actually. Isipin mo. Kung sa kada araw naman wholesale, kumbaga. Kung sa kada araw simot yung bodega mo ng yung in-stock na bigas. Kaysa dun sa kabila na ang patong niya sa kada kilo ay 10, 15 pesos, wala naman halos bumibili. Alam mo, masisira lang yung stock niya pag ganun, sayang. Anong tawag dun sa lumang hindi mag-expire na? Binubukbuk lang yan pagka... Yung tawag nila doon, di ba? So, hindi na quality, di ba? Kanya nga. So, yun sana hindi lang naman sa bigas. Lahat ng mga negosyante na nakikinig sa amin ngayon. Kita konti, dami suki. Basta maganda yung produkto, di ba? Tsaka hindi nyo linoloko yung mga customer nyo. Di ba kanya nga dyan sumikat si Diwata Naalala mo ba si Diwata kung bakit biglang umalagwa yung kanyang buhay na medyo sumablay lang ng konti sa attitude pero bumabalik naman na ngayon at bumabalik naman na ngayon dahil mukhang natuto na. Alam mo, marami kasi may gustong sumakay din sa kanyang kasikatan nun Pero yun ang naging prinsipyo ni Diwata marami medyo mura. Abot kaya. Abot kaya. Maraming freebies. Dami suki. Tapos natawa lang ako sa reaction niya nun kasi maraming nagsasabi, ano ba meron dito? Di naman masarap. Di ba gumanon? Sabi niya, hindi siya apektado doon. Nabilib nga ako. Sabi niya, nag-expect pa kayo sa presyo. Tsaka di ba, ang dami namang freebies. Yung, kumbaga yung pwede na, okay na. Hindi naman yung sinabi pinakamasarap yung pares ko, di ba? Hindi naman siya gumanon. Tsaka ganito naman. Sa mga nakikinig at mga parokyano naman, ganyang maliliit na negosyante, natin, huwag na pa natin pakialaman yung baka medyo suplada. Baka, alam mo, naiintindihan natin. Gusto natin pleasant palagi. Kanya lang, marami mga, hindi naman tayo lang ang may pinagdadaanan. Baka may pinagdadaanan din pagod, problema. Basta ang mahalaga, tayo kumain, tayo bumili. Kung ayaw natin, wag tayo lumipat. Wag na natin siyang siraan, di ba? Tangkilikin hanggat kaya kasi nakakatulong tayo sa kanila. Tsaka ang bigat naman noon na sisiraan mo pa. Maglalaan ka pa ng oras para siraan siya sa social media, di ba? So, mga negosyante, kita konti, daming suki. Laki rin kita. Di ba? Laki rin kita. Baka tikimin nyo naman kami. Baka naman gusto nyo i-promote pa namin ng pangalan ng negosyo ninyo. Sabi naman ni Don, kahit daw 2 putahe lang at saka mainit-init na sabaw. Ano ba yan? Babanggitin na namin ni Don. Ano Don? Okay ba Don? Ex-deal daw. Alam mo naman si Don, mababaw lang kaligayahan niya. Nagko-cooking show pa nga yan. 603, babalik kami. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Miss Karen Oyong. Ibang balita dito na batay sa report, yun daw net worth ni Pangulong Bongbong Marcos ay umakyat ng 475.93 million in 2025 or about 22% higher than his declared wealth in 2024 ayon sa kanyang salin. So yun yung mga nag-aantabay. Marcos' wealth has been steadily climbing since he ascended to the Philippines' highest elected post in 2022. Okay, so para po doon sa ating mga nagtatanong tungkol dito, ulitin natin ang net worth ng Pangulong Marcos Jr.
ay umakyat ng 475.93 million in 2025 or 22% higher than his declared wealth in 2024. Doon sa mga nakikinig kanina sa amin kay Asik Arnel de Mesa, mayroon na bang naipadala ba sa atin ni Asik kung saan isusumbong yung mga... Oo. Asik, baka nakikinig po kayo, paki-send na lang kahit kay Karen kung saan po ba magsusumbong yung mga... Pag meron po mga abusado na nag-overprice sa pagbenta ng bigas. So ulitin natin, kapag ka ang bigas ay imported na nasa palengke na, 50 pesos ang yung price cap. Ibig sabihin hanggang doon ka lang. Hanggang doon ka lang. Hindi ka na pwedeng lumagpas. Yung local na bigas, partner, yung local na bigas, ay may ang SRP. Suggested retail price ay 53 pesos. Yes. So, Ibig sabihin pwedeng maglaro 54, mas mababa, 55. mas mataas. Pero hindi naman pwedeng sobra naman, sobra-sobra. Oo, baka naman mamaya yung 53 na sabi nyo suggested lang yan. Ibig sabihin kung sinasuggest nyo lang, sige. Wala akong pagbabawal na dagdagan ito maski 20 piso. Wala naman magbabawal sa inyo pero wala na rin bibili sa inyo pag saksakan ng mahal ang inyong paninda. Tandaan ninyo yan. Kahit baba, gawin yung 100 yung 53. Yung 50 gawin yung 70. Ang problema nyo, sinong bibili? Correct. Siyempre ang tawag dito free market, partner. Yeah. Kasi kung... Ang tao, may karapatan yan humanap at bumili kung saan niya gusto na sa tingin niya ay mas mura at mas mas mapapabuti sa budget niya. Kasi kung ako ang magtitinda ng bigas, kasi ang Pinoy, rice is life. Rice is life. Breakfast, lunch, dinner, pati merienda. You cannot live without. Yung iba nga, so wala nang ulam Basta may kanin. Basta may tubig kahit asin. Yes. Di ba? In other words, ang talagang hindi pwedeng mawala sa buhay ng Pinoy ay kanin. Dahil dyan, kung ako magtitinda, partner, sa pababa ako. Oo naman. Kasi kung yung price cap ay 50 pesos, sigurado namang bago sinabi ng DA at saka ng mga concerned agency na ganun, pinag-aralan namang maigi na with the scientific and the numerical basis naman yan. May ganun. Di ibig sabihin, bababa pa ako, gagawin kong 47 yung akin. Kung 45 dun sa kabila, gagawin kong 44 ang akin. Ang tawag dyan ay competitive market. 53 ang price cap ng local o suggested retail price. Hindi ko na papaabutin sa 53 yung akin. Gagawin ko ng 48. Para talagang ikaw yung pupuntahan. Sabihin ng mga kapitbahay, may nabili kaming mas mura dito. Diba? Diba? Ay, baka nga pati taga Mindanao, biglang dumagsasin. Biglang mag-angkat na. So that's actually market strategy po yan. Tawag niyan. Pero hindi naman bawal yan. At mas maganda pa nga, kung ako talaga yan, ibabagsak ko ang presyo ng kahit ang kita ko'y 2 piso lang, pero palagi namang pinakamarami akong pumipila sa akin simula ang pila sa akin simula Alabang hanggang Luneta, ay palagay ko naman, partner, i-assist kundi amak sa inyo. 6:50 na po ng gabi, dumako na tayo sa mga report. Pagbabantay sa pondo ng PhilHealth, ipagpapatuloy ni Senator Bongo matapos maibalik sa kanyang chairmanship ng Committee on Health. RH number 28, Raymond at Paz. Raymond. Ipagpapatuloy ni Senator Christopher Bongo ang pagbabantay sa pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito matapos siyang maibalik na chairman ng Senate Committee on Health kasunod ng palitan ng liderato sa Senado. Muling binanggit ni Go ang kanyang paninindigan na dapat ang pondo para sa kalusugan ay mapunta sa pasyente. Hindi dapat mahirapan ng mga Pilipino sa pagpapacheck up, pagpapahospital at paghingi ng tulong medikal. Kasama din sa kanyang ipupursige ang pagpapaganda sa public health services at pagpapalakas naman sa suporta sa mga pasyente. Nagpasalamat si Go sa tiwalang ibinigay sa kanya ng makasamahan sa bagong mayorya. Nangako ito ng kanyang focus ay para sa tuloy-tuloy na trabaho para sa kalusugan ng mga Pilipino, lalo ng mahirap at walang matakbuhan. Maliban sa Senate Committee on Health ay si Senator Go din ang chairman ng Senate Committee on Sports. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat Raymond at Paa. Samantala, agad na pagpapatibay ng Cybersecurity Act laban sa banta ng cyber threats isinusulong sa Kamara. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan Manang Milky. Panahon na parang maipasa ang panukala na maprotektahan ng mga critical information infrastructure networks at mapalakas ang depensa ng bansa laban sa cyber threats. Ang panawagan ay ginawa ni Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque City base sa naging statement ng International Monetary Fund. Ayon sa IMF, nalalagay sa panganib ang global financial system dahil sa cyber attack gamit ang mga high-tech tools na artificial intelligence. Inalimbawa ni Yamsuan ang Armed Forces of the Philippines na ilang beses nang nabibiktima ng cyber attacks, dahil na rin sa iringan sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Yamsuan ang cyber attacks ay hindi lamang ransomware at pagnanakaw ng data, kundi banta sa national security and public safety. Ang House Bill 7359 ni Yamsuan ay isa sa 26 measures na na-consolidate bilang substitute bill ng House Committee on Information and Communications Technology na pinamumunuan ni Representative Migs Villafuerte ng Camarines Sur. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you! Salamat, Milky! At ngayon, tumako tayo sa umalingaw-ngaw, rumere-peke, at buhay na report ng ating bagong reporter mula sa Maynila, ang Manila Girl na si Tina Nolasco. Eto na! Mula kay Tina Nolasco, Office of the Solicitor General, hiniling sa Supreme Court na ibasura ang petisyong umaapilang isa-ilalim si Pangulong Marcos sa drug test at medical exam. RH9, Tina Nolasco. Tina! Hanip ang intro mo, Tina. Henry, pinababasura ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema ang petisyon na naglalayong isa-ilalim nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mandatory hair follicle drug test, physical at mental examination. Kaugnay ito sa inhaing petisyon ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez at iba pa upang umano'y matukoy ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng punong ehekutibo sa gitna ng mga aligasyon na maaaring makaapekto sa kanyang kakayahang gampanan ang tungkulin bilang presidente. Ginamit na batayan ng kampo ni Alvarez ang Article 7, Section 12 ng Saligang Batas, kung saan nakasaad na dapat ipabatid sa publiko ang estado ng kalusugan ng Pangulo sa oras na magkaroon ito ng malubhang karamdaman. Gayunman, inilatag ng OSG sa Korte Suprema ang mga sumusunod na legal na argumento kung bakit dapat ibasura ang petisyon. Kabilang dito ang paglabag sa presidential immunity, kakulangan sa legal standing, gayon din ang kawalan ng patunay na may malubhang sakit ang Pangulo at ang walang constitutional duty ang presidente na sumailalim sa hair follicle drug test at medical exam. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Manila Girl, Tina Nolasco! Kita mo naman, partner, ha? Oo, si Tina, bata mo kami, ha? Ayan ang ating si Tina Nolasco, ang ating reporter na iikot-ikot dyan sa lungsod ng Maynila at mga karatig na lugar. Si Tina, kaya ako gustong makilala ng mga kababayan natin. Si Tina kasi ang pumalit dun sa ating programang advocacy at tuwing Sabado. Okay. Sa umaga. Sila ni paring anong tawag dito? Bong Ariola. Okay. Congratulations, Tina. At itaas mo ang bandera ng mga DZRH reporters dyan sa Maynila. Pakitaan mo sila. Ayan. May pinagmanahan ka, si Kuya Boy G, Boy Gonzales. Samantala, balita naman mula sa Action Radio Davao, 21 anyos na lalaki patay matapos makuryente at malunod sa baha sa Davao City. June Suter, ibalita mo yan, June.
Patay ang isang 21 anyos na lalaki matapos itong makuryente at malunod sa baha sa Barangay Buhangin, Davao City, madaling araw ng Mayo 19, 2026. Kinilala ang biktima na si alias Aaron, binata at isang pump boy na tubong Manay, Davao Oriental at kasalukuyan nakatira sa New San Isidro, Barangay Buhangin. Batay sa investigasyon ng Buhangin Police Station, nadiskubre ang biktima na palutang-lutang sa baha sa harap ng inupahan nitong bahay dakong alas 2 ng madaling araw habang nasasagawa ng rescue operation sa mga pulis, katuwang ang barangay at Central 911 Davao. Agad na nirespondihan at dinala ang biktima sa Southern Philippines Medical Center, ngunit idineklara itong dead on arrival alas 3:15 ng madaling araw. Ayon sa atinding physician, sanhi ng pagkamatay ng biktima ang cardiopulmonary arrest dulot ng electrocution na sinundan ng pagkalunod sa baha. Sa kasalukuyan, nasa morgue ng ospital ang labi ng biktima para sa karagdagang pagsusuri. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jun Suter. Samantala, Russian President Vladimir Putin nakadakdang bumisita sa China ilang araw matapos naman ang pagbisita ni President Donald Trump ng Amerika. Balita mula kay Jackie Resio. Jackie! Wala pang isang linggo ang nakalilipas ng bumisita sa China si US President Donald Trump ay tatanggapin naman ni Chinese President Xi Jinping sa kanilang bansa si Russian President Vladimir Putin. Sa 2 araw na state visit ni Putin sa China ay nakatakdang talakayin ng dalawang leader ang pagpapalakas ng kanilang ugnayan sa gitna ng global geopolitical turmoil. Maaari rin umanong pag-usapan ng leader ng China at Russia ang mga hakbang na kanilang gagawin kaugnay ng nagpapatuloy na krisis sa langis at kung magkakaroon sila ng partisipasyon sa gera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Ito na ang ika-25 beses na bumisita si Putin sa China sa loob ng 2 dekada ng kanyang panunungkulan. At sa kanyang mensahe bago magtungo sa bansa, sinabi nitong nakakamit na ng Russia at China ang truly unprecedented level o walang katulad na pagkakaibigan sa kasaysayan ng dalawang bansa. Inilarawan naman ng mga Chinese state media ang back-to-back state visit ng mga pinuno ng Amerika at Russia bilang pagpapakita ng China ng global diplomacy. At yan ang balita mula sa Ibayong Dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Oy! Kring-kring na! O nga naman, ano? Teka muna, Kuya Gistoni, ha? Gistoni. Gistoni, yung balita kasi ni... artista. Balita ni Jackie, no? Right after President Donald Trump, si President Vladimir Putin naman ang bibisita sa... sa Pilipinas? Charot. Sa China. Sa China. Mamimit sila ni Xi Jinping. Sabi ng partner ko, magtampo naman si President Kim Jong-un ng North Korea. Sama niyo naman ako. Baka naman friends. Check naman baka naman yun imbitado din. Saan? Saan siya invited? Saka si President Netanyahu ng Israel. In fairness sa North Korea partner, nagugulat ako kasi sumasali na rin sila sa mga Olympic Games. Yeah. Kumbaga may sila, meron na silang presensya sa international scene, whether it be sports. May nagko-compete na sila. May nangyari na bang sa China na doon sila lahat? Parang isang gathering of nations, gathering of big players, world big names in politics and in presidency. Meron na bang nangyari? Nasa China mismo? Wala pa sabay. Yung tipong naroon lahat, no? With President Putin, US, pwede, pero kasi ang North Korea talaga, hindi sila, hindi pa. Well, we will see. Kasi baka magandang mangyari, although it's impossible. Kasi sa nangyayari ngayon sa mundo. Hindi pwedeng magsabay silang nasa isang kwarto Oo, alam nyo naman, baka mahulugan sila ng kulambo Yung mga traditional, tinatawag kasi ng mga traditional allies yan, mga traditional mga kakampi. China, Russia, and Russia and North Korea, diba? But US,
Hindi kasi naglalaro sila because of the economic and trade I like the word naglalaro sila. Naglalaro. Lalaro. O laro na rin nga tayo sa ating kring-kring panalo. Sige, si Justoni Roy. Alarcon? Roy bang apelyido nito? Justoni Roy ng Las Piñas City. Hello, Justoni. Magandang gabi po. Magandang gabi. Anong apelyido mo, Roy? Roy po. Justoni Roy. O, diba? Pilipino ka ba, sir? Pa? Pilipino ka ba? Yes po, pure po. Pure breed ka, ha? Walang halo, ha? O, taga saan ang probinsya nyo, Sir Justoni? Ang father ko po kasi ang mother ko Bicol, ang father ko Romblon. So may mga Roy sa Romblon. Justoni Roy, parang parang foreigner parang kasi. Parang artistahin ka, Justoni, siguro kamukha. Dahil Justoni ang... Baka mukha niya si Justoni Alarcon. Oo, siguro kamukha mo si Piolo Pascual. Nakapangalan. Action star. Sino kamukha mong artista? Dahil mahaba pang oras namin. Sino mo na kamukha mong artista? Jerry Crabal. Taray! Kita mo naman. Ay nako, kailangan makita mo si Joshua Cruzat dahil kamukha naman siya ni Jerry Crabal. Bella Padilla. Wow! Ayun. Ayan, Sir Justoni, pinapatawa ka lang namin. Matagal ka nakikinig sa DZRH, sir? Yes po. Sige. Oo. Dahil dyan, ang tanong ng partner ko ay... Ano po ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas at number 1 sa mga taga Las Piñas City, Sir Justoni? Wala pong iba, DZRH po. Ayun, with conviction. Thank you. Salamat. Meron kang 500 pesos in GCash, Sir Justoni. Congrats po. Thank you. Justoni Roy. Magandang pangalan ha? May Roy, akala ko Amerikano, Briton, 'di ba? Yung pala ay pure breed. Pure breed daw. Pure breed, Pilipino. Aroy. Kami po ipagpapaalam na. Salamat na marami sa inyo. Lagi paalala po nating lahat kung gusto nating umasenso sa buhay. Ganun rin ang gawin natin. Magdasal at manampalataya sa may kapal. Huwag gagawa ng masama sa kapwa, bagkus laging gumawa po ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama. At dagdagan pa ng pagtulong sa kapwa dahil help is wealth. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Makasama niyo po si Attorney Rina Seco. Ang kanyang topic, pwede bang bawasan ang araw ng pasok ng empleyado? Pwede, pero sana wag naman bawasan ang sweldo. Di ba? Pwede nga ba? Sasagutin yan. No work, no fee. Oo nga. No work, no fee. Tatalakayin yan mamaya. Itanong nyo na rin kung ano yung mga labor issues ninyo kay Attorney Rina Seco. Susunod na po siya. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Bye! Bye!